Ang Pilipinas ay gumagawa ng mga bagong dockyard at shipyards para maserbisyuhan ang mga bagong nakuha nitong naval vessel na ihahatid sa loob ng susunod na 3 taon, sinabi ni Department of National Defense, DND, Secretary Gilberto Teodoro Jr. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Anya, kami ay namumuhunan sa paglikha ng mga bagong dockyard at shipyards na ligtas sa operasyon, partikular sa West Philippine Sea, sabi ni Teodoro sa kanyang mga pag-uusap sa Philippine Strategic Outlook 2024 onwards, National Security and Economic Resilience Forum sa Ateneo de Manila University. Sabi niya, mayroon kaming 10 sasakyang pandagat na dumarating ng walang anumang dockyard upang ilagay ang mga ito, kaya't humahabol ako upang lumikha ng mga bagong pasilidad para sa mga kakayahan na iniutos dati, at para sa mga kakayahan na kakailanganin natin. Ang tinutukoy ni Teodoro ay ang 2 missile corvette at 6 na offshore patrol vessel na itinayo ng defense contractor HD Hyundai Heavy Industries sa South Korea at 2 landing docks ng shipbuilder na PT PAL sa Indonesia. Ang pagtatayo ng mga dockyard at shipyards ay kailangan para sa secure at dedikadong mga infrastruktura at kakayahan ng depensa, aniya, kailangan din nating i-re-engineer ang disenyo ng ating mga istruktura. Ang hakbang ay nasa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, upang paunlarin ang industriya ng depensa ng bansa sa pamamagitan ng paglikha ng mga paraan upang palakasin ang lokal na produksyon ng mga kagamitan sa pagtatanggol. Sinabi ni Teodoro na mahalaga ito sa mga pagsisikap ng modernisasyon, na nakatuon sa command at control, mga kakayahan sa pagpigil, at interoperability. Ang batas ay nakikitang umakma sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept, isang inisyatiba para mapahusay ang maritime security at ang defensive posture ng bansa sa gitna ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala, maaaring mailabas na ang bagong mapa kung saan nakalagay na dito ang Exclusive Economic Zone, EEZ, at mga archipelagic waters ng Pilipinas kabilang na ang West Philippine Sea, WPS. Ito ay habang hinihintay pa ang Implementing Rules and Regulations, IRR, ng bagong batas na Philippine Maritime Zones Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, Undersecretary Peter Tiangco na inihahanda na nila ang mga mapa at inaasahan na maya-update ito sa mga bagong patakaran. Nilinaw naman ni Tiangco na malaki ang pagkakaiba ng bagong mapa sa gawa ng China dahil ito ay mayroong legal na basehan at suportado ng umiiral na batas. Tiniyak din niya na ang gagawing mga mapa ay hindi lalabag sa batas. Sakaling ilabas na ang IRR, ay magbibigay ito ng go signal sa NAMRIA para ilabas na ang mga bagong mapa na aniya ay parang dash line ng China subalit ito ay legal. Ilinaw naman ni Tiangco na ang NAMRIA ay sa teknikal at taga-drawing lang kung ano ang napag-usapan ng iba't ibang grupo kung saan sila kabilang. Nabatid na 2012 pa na pag-usapan na magpapalit ng mapa kaya naging maingat sila sa paggawa kung saan nagkaroon muna ng pagsusuri mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nilagdaan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Biyernes ang 2 landmark na batas na naglalayong tukuyin ang mga maritime zone ng Pilipinas gayon din ang Archipelagic Sea Laws. Ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nakikitang nagbibigay ng higit na ngipin sa mga legal na karapatan ng bansa sa mayaman sa mapagkukunang West Philippine Sea.
Sabi ng Pangulo, ang pagpasa ng dalawang priority bill na ito ay ganap na nagpapakita ng ating pangako bilang isang responsableng miyembro ng internasyonal na komunidad at ang ating advokasya na itaguyod ang mga tuntuning nakabatay sa internasyonal na kaayusan. Ang mga ito ay hudyat ng ating kapasiyahan na protektahan ang ating yamang pandagat, pangalagaan ang ating mayamang biodiversity, at tiyakin na ang ating tubig ay mananatiling pinagmumulan ng buhay at kabuhayan para sa lahat ng Pilipino. Samantala, sinabi ni Senate President Francis Escudero na ang mga bagong nilagdaang batas ay magpapatibay sa soberanya ng bansa at mga karapatan sa soberanya sa karagatang teritoryo at sa himpapawid sa ibabaw nito. Samantala, noong Huwebes, inihayag ng Philippine Statistics Authority, PSA, na lumago ang ekonomiya ng bansa ng 5.2% sa third quarter ng taon, gayunpaman, mas mabagal ito kumpara sa nagdaang quarter na 6.4%. Dahil dito, sinabi ng PSA, na ang paglago ng ekonomiya sa ikatlong quarter ay nagdala ng average na gross domestic product, GDP, growth sa 5.8% para sa unang tatlong quarter ng 2024, na mas mababa sa 6% hanggang 7% na target ng gobyerno para sa taon. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, ang gross domestic product, GDP, nakabuo ang halaga ng mga produkto at nalikha sa isang panahon ng serbisyo ay lumago ng 5.2% at ang sektor ng serbisyo ang may malaking ambag na 4.1%. Nag-ambag naman ng 1.3% ang sektor ng industriya sa paglago ng GDP, habang minus 0.2% naman ang kontribusyon ng agriculture, forestry, and fishing, AFF, industry. Tumaas ang gross national income, GNI, ng 6.8% at 19.3% naman sa net primary income. Sa third quarter ng taong 2024, ang per capita GDP ay tumaas ng 4.3%. Ito ay mula sa pagtaas ng 5.1% mula sa parehong quarter noong nakaraang taon. Ang per capita GNI at per capita HFCE ay parehong nakapagtala ng pagtaas na 5.8% at 4.2%, sabi ni Mapa sa press conference. Ipinaliwanag din ng opisyal na ang paghina ng paglago ng ekonomiya sa third quarter ay dulot ng katamtamang paglago sa industriya at serbisyo at paghina sa sektor ng agrikultura.